Si Nor ay isang masipag na binata na ipinanganak sa isang simpleng pamilya, na may pangarap na maging isang adventurer balang araw. Sa kabila ng kanyang mga kabiguan sa buhay at labis na kawalan ng talento, hindi siya sumuko at nagsanay ng maraming taon upang ma-master niya ang pinaka-basic na kakayahan na parry, at naging pinakamalakas. Nagsimula ang series kay Nor na maagang nagbabanat ng buto upang kumita ng pera, habang sa hapon naman ay tumutulong siya sa isang construction site at nagbubuhat ng ilang sako ng semento na dinaig pa ang uminom ng 6 na cobra. Ngunit matapos ang kanyang trabaho ay bigla siyang nakarinig ng isang sigaw, na kung saan nang tignan niya ito ay bumungad sa kanya ang isang grupo ng mga kabalyero na prinoprotektahan ang isang nakatali na babae, laban sa pangit na si Minotaur. Ito ang naging dahilan upang maalala ni Nor noong siya ay isang normal na bata pa lamang, at inaasikaso ang kanyang inang may malubhang karamdaman. Pinunasan ng kanyang ina ang dumi sa kanyang mukha, habang humihingi ito ng tawad dahil wala man lang itong magawa para sa kanya. Kinagabihan, matapos ihanda ni Nor ang kanilang masarap sanang hapunan, nakita niya na lamang na pumanaw na ang kanyang pinakamamahal na ina. Nang ilibing niya ang kanyang ina sa tabi ng puntod ng kanyang ama, doon na nagsimulang mamuhay si Nor ng mag-isa at gawin ang mga pang-araw-araw na gawain, ngunit nalulungkot pa rin siya sa tuwing wala na siyang kasalo sa pagkain. Isang gabi, nang matagpuan ni Nor ang isang libro, naalala niya na ito ang libro na madalas basahin ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Ito ang kwento ng isang adventurer kasama ang kanyang mga kaibigan na ginawa ang iba't ibang misyon upang iligtas ang lahat mula sa hari ng mga patay, na kung saan ito ang naging dahilan upang maalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ina, na mamuhay siya sa paraan na gusto niya. Kaya kinabukasan ay nagpaalam siya sa kanyang mga magulang, upang tuparin ang kanyang pangarap at tahakin ang landas ng pagiging isang adventurer. Dahil ito ang unang pagkakataon na lalayo siya sa kanilang tahanan, naglakas loob si Nor at nilagpasan ang tila proteksyon sa kanilang lugar, habang kinalaunan ay narating na niya ang bayan. Doon ay napanganga si Nor sa dami ng tao at paninda, habang ikinamangha niya nang makasalubong niya ang kanyang future self. Agad siyang nagpatuloy at tumungo sa Adventurers Guild, ngunit doon ay pinapaalis siya ng isang nakapikit na lalaki dahil hindi daw yun lugar para sa mga bata at baka ikabahala pa ng kanyang mga magulang. Ngunit nang sabihin ni Nor na wala na siyang mga magulang ay doon na naawa sa kanya ang lalaki, at sinabihan na ang lahat ng magpaparehistro sa guild ay kailangan munang dumalo sa training school. Doon ang lahat ay magkakaroon ng pagsasanay batay sa kanilang trabaho na napili. At kung nais talagang maging isang adventurer ni Nor, ay kailangan muna niyang matuto ng ilang kasanayan. Kaya dala ang nag-uumapaw na determinasyon ay tumungo si Nor sa training school upang matuto bilang isang swordsman, kung saan nakasama niya ang mga mas matatanda sa kanya. Makaraan ng ilang linggo ay pinatigil na si Nor ng kanilang guro dahil ang tanging natutunan lamang niya ay ang parry, kung saan pinayuhan siya na pumili na lamang ng ibang landas bukod sa espada. Kaya't nagsanay na lamang si Nor bilang isang warrior dahil hindi angkop sa kanyang katawan ang mabibigat na pagsasanay, na maaari pa niyang ikamatay. Hindi pa rin sumuko si Nor sa kanyang pangarap at tumungo siya sa ibang training school, ngunit maski sa archery at pagiging thief ay hindi rin siya nag-qualified. Habang singliit lamang ng apoy ng palito ang kaya niyang gawin bilang isang mage, hindi rin siya tinanggap bilang isang healer dahil mababang antas lamang ng pagpapagaling ang kaya niyang gawin. Umalik si Nor sa guild, ikinagulat ng lalaki na wala man lang siyang natutunan na kahit isang disenteng kasanayan sa loob ng 3 buwan. Kaya malungkot siyang bumalik sa kanilang tahanan, habang humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga magulang dahil sa kanyang kabiguan, at inamin na wala siyang talento sa pagiging isang adventurer. Ngunit tumanggi pa ring sumuko si Nor at nagpasya siyang ituloy ang kanyang pagsasanay, habang iniisip ang payo ng kanyang guro sa espada, na kapag sinanay niya ang tanging kakayahan na mayroon siya ng paulit-ulit, ay maaari siyang matuto ng bagong kasanayan gamit lamang ang kanyang kakayahan na parry. Nagsanay siya mula umaga hanggang magdamag sa loob ng 1 taon, hanggang sa punto na kayanan niyang sumalag ng 10 espada sa isang paghinga lamang. Lipas pa ang 3 taon at nagawa na niyang sumalag ng 100 espada, ngunit wala pa rin siyang nabubuksan na bagong kasanayan. Paman ay hindi pa rin sumuko si Nor sa kanyang pangarap at nagpatuloy siya sa pagsasanay hanggang masira na niya ang kanyang hawak na espada, at pinagaling ang kanyang kamay gamit ang mababang antas ng pagpapagaling. Lumipas pa ang 10 taon at nagawa na niyang sumalag ng 1,000 espada, na sa sobrang lakas ay pati ang kagubatan sa kanyang paligid ay naalog niya. Yunpaman, hindi pa rin kumbinsido si Nor dahil hindi pa rin siya natututo ng bagong kasanayan. Ngunit nagpasya si Nor na subukan ito sa huling pagkakataon at nagsumite siya ng isa pang form upang maging ganap na adventurer, nakasama ang kanyang mga kakarampot at mababang mga antas ng kasanayan. Dahil nag-aalangan ang bagong receptionist sa mahihinang kasanayan ng bida, iminungkahi nito na pumunta muna siya sa training school,
ngunit sinabi ni Nor na napagdaanan na niya ang prosesong iyon. At biglang dumating ang Guildmaster na medyo tumanda, kung saan muntik na nitong hindi makilala si Nor dahil sa laki ng pinagbago ng bida. Pinaliwanag ng Guildmaster kay Nor na may iba't ibang ranggo ang pagiging isang adventurer at ang pinakamababa ay E-rank, ngunit dahil wala man lang siyang kahit isang kapaki-pakinabang na kasanayan para maging E-rank adventurer, ay malabo pa sa tubig ng kanal na makatungtong siya rito. Ngunit biglang naalala ng Guildmaster na may mababa pa sa E-rank at iyon ang F-rank adventurer, ang pinakamababang ranggo na marahil walang masyadong nakakaalam nito. Palit sinabi ng Guildmaster na may limitasyon ang pagiging isang F-rank adventurer, kung saan ipinagbabawal ang habang ang tanging pinapayagan lamang ay ang pagkuha ng iba't ibang trabaho sa loob ng bayan. Kaya kahit ganoon ay agad na tinanggap ito ng bida, kung saan nakuha na rin niya sa wakas ang kanyang lisensya sa pagiging isang adventurer. Mabilis pa sa alas 4 na sinimulan ni Nor ang pagkuha ng mga trabaho sa bayan, kung saan gamit ang kanyang mga low-level skills ay nagagampanan niya ang pagiging isang F-rank adventurer. Bang matapos naman ang mga gawain sa umaga ay nagsasanay naman siya sa hapon, kung saan masaya si Nor na natupad na rin sa wakas ang kanyang pangarap na maging isang adventurer, na nakakatulong sa mga tao. Nang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, biglang inatake ni Minotaur ang kapitan ng mga kawal, na kung saan sa isang atake ay binawian agad ito ng buhay. Bang matapos din itong paslangin ang natitira pang mga kawal, isusunod na sana ng halimaw ang babae ngunit binato ito ni Nor upang makuha ang atensyon nito, at upang makatakas din ang babae. Kaya nang atakihin siya ng halimaw ay ginamit ni Nor ang kanyang parry skill upang salagin ang mga nakakamatay na atake ng halimaw, ngunit dahil wala siyang ibang kasanayan ay hindi niya ito magawang atakihin. Ngunit nang mapansin ng halimaw ang nanigas sa takot na babae, muli itong pinunterya ng halimaw ngunit mabilis na pumunta si Nor sa harapan nito upang salagin ang atake, na nagresulta sa pagkasira ng kanyang espada. Kaya nang muling umatake si Minotaur ay buong lakas na ginamit ni Nor ang kanyang kaysa-isahang kakayahan, na sa sobrang lakas ay tumilapon sa leeg ng halimaw ang sandata nito at ikinapugot ng sariling ulo nito. Sa huli ay muling nawasak ang hawak na espada ni Nor habang nakalaya naman ang babae mula sa pagkakagapos. Tanungin nito ang kanyang pangalan ay suplado pala sa personal ang bida, habang dumating na rin ang iba pang mga kawal. Makabalik si Nor sa bayan ay naisip niya na muntik na siyang mapatay ng pangit na baka, kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na kailangan niya pang magsanay ng husto. Tala ay inimbestigahan na ng mga nakakataas ang namatay na halimaw. Lady Lin ay nagbigay respeto naman sa mga namatay na kawal. Bigla naman dumating ang kanyang personal na bodyguard na si Ines, kung saan humingi ito ng tawad dahil wala siya sa tabi niya noong mangyari ang insidente. Ngunit habang sinasabi ni Lin kay Ines na hindi niya kasalanan iyon, lumapit naman sa kanya ang isang kawal at sinabing kailangan na nilang bumalik ng kastilyo para sa detalye ng nangyari. Kuha lahat ni Lord Rain ang nangyari sa insidente. Nagtataka siya kung paanong napunta ang isang Minotaur sa lugar na iyon. Puwera na lamang kung may isang taong nag-summon nito mula sa kailaliman ng lupa gamit ang isang mahika. Nang maisip ni Rain na isa itong tangkang pagpatay sa kanyang kapatid na si Lin, sinang-ayunan naman ito ng kawal dahil nakakita sila ng isang singsing sa isang bangkay sa pinangyarihan ng insidente. Pinasuri nila ang singsing at nakakita sila ng mana stone na napakapuro, para matagpuan lamang sa merkado. Idagdag pa ng kawal na natuklasan din nila na ang natitirang spell sa mana stone ay nagmula sa Magic Empire of Deridas. Naisip ni Rain na hindi ito isang ordinaryong tangkang pagpatay dahil hindi man lang nila itinago ang ebidensya, bagkus marahil nais ng Deridas na magsimula ng isang digmaan, at ang kanilang pakay ay ang kayamanan sa loob ng Dungeon of the Lost. Dating naman sa tao na nagligtas sa buhay ni Lin ay wala silang kahit anong impormasyon tungkol rito, dahil matapos nitong talunin ng Minotaur gamit ang ordinaryong espada, ay bigla na lamang itong naglaho. Samantala ay ikinagulat naman ng Guildmaster nang makitang buhay pa si Nor, dahil mayroon daw halimaw na lumitaw sa dungeon malapit sa pinagtatrabahuhan niyang construction site, kung saan sobrang nag-aalala ito sa kanya nang hindi siya dumating pagkatapos ng trabaho. Humingi naman ng paumanhin si Nor dahil noong may mga kaina-hinalang tao daw na sumusunod sa kanya kahapon, ay agad siyang umuwi pagkatapos ng trabaho. Nang sabihin ng Guildmaster na buti na lang ay hindi nakatagpo ni Nor ang halimaw dahil kahit daw ang mga A-rank adventurer ay mamamatay sa laban na iyon, naisip naman ni Nor na buti na lang ay isang pangit na baka lamang ang nakalaban niya kahapon. Sinabi pa ng Guildmaster na isang misteryosong lalaki daw ang pumatay sa halimaw sa isang atake lamang, kung saan walang ideya si Nor na siya pala ang pinag-uusapan nilang dalawa. Kinalaunan pa ay habang nag-uusap sila ng Guildmaster ay biglang lumitaw si Lady Lin sa likuran ni Nor, na sinasabing gumamit siya ng detection skill upang mahanap lamang ang bida. Nang magsimulang makilala siya ng mga tao sa guild ay hiniling ni Lin kay Nor kung maaari ba silang mag-usap sa ibang lugar. Biglang tinanong ng Guildmaster ang bida kung anong ginawa niya,
ngunit tiniyak ni Nor na isa siyang mabuting tao. Sa labas ng kalye ay patuloy na hinahanap ng mga kawalang bida, ngunit dahil sa concealment magic ni Lin ay hindi sila nakikita ng mga ito. Nang makarating sila sa isang liblib na lugar, lubos na nagpapasalamat si Lin kay Nor sa pagsagip sa kanyang buhay. Dahil hindi lamang niya nailigtas ang kanyang buhay kundi pati na rin ang mga mamamayan ng kanilang kaharian. Inalok ni Lin si Nor ng lahat ng yaman ng kanyang pamilya bilang kabayaran sa pagligtas sa kanya. Tumanggi si Nor at sinabing sapat na ang kanyang mga pasasalamat. Ikinagulat ito ni Lin at iginiit na nais din ng kanyang ama na personal siyang pasalamatan. Ngunit muling tumanggi si Nor sa kahit anumang alok ng prinsesa, maging lupain man o solusyon sa anumang problema. Doon na nagdrama si Lin at sinabing hindi siya aalis sa kanyang kinatatayuan hanggat hindi pumapayag si Nor na maayos siyang mabayaran. Ito ang naging dahilan upang maalala ni Nor nang ginamit din niya ang mga salitang iyon noong siya ay nag-a-apply para makapasok sa training school, kung saan doon na siya pumayag na makipagkita sa ama ni Lin ngunit hindi siya tatanggap ng anumang gantimpala. Habang naglalakad sila sa loob ng kastilyo ay nakasalubong nila doon si Ines, kung saan sinabi nito na ang amang hari ni Lin ay kasalukuyang nakikipag-usap sa kanyang kapatid sa audience chamber. Habang ipinapakilala ni Lin kay Ines ang bida bilang ang nagligtas sa kanyang buhay, si Nor naman ay walang ideya kung ano ang posisyon ni Ines at iniisip na marahil ito ang kanilang katulong, ngunit nagtataka siya kung bakit nakasuot pa ito ng armor. Nang ipagpatuloy na nila ang paglalakad, isang lalaki ang kanilang nadaanan at agad nitong itinutok ang sandata nito kay Nor. Habang ito ay may pangalan na Gilbert, sinabi rito ni Ines na ibaba ang kanyang sandata, dahil si Nor ang lalaki na nagligtas sa buhay ni Lady Lin mula sa halimaw. Nang ibaba ni Gilbert ang kanyang sandata, pabulong na sinabi sa kanya ni Ines na sumama sa kanila sa loob, na lumalabas na hindi pa nila lubos na pinagkakatiwalaan ang bida. Samantala nang malaman ng hari mula kay Rain na ang kaharian ng Deridas ang posibleng nasa likod ng pag-atake kay Lin, hindi ito nagustuhan ng hari dahil tila sinisira ng mga ito ang pinagkasunduan nilang pangkapayapaan. Inaasahan na ito ni Rain dahil mula pa noong huling pagpupulong nila sa hari ng Deridas, ay nais na nitong isuko nila sa kanya ang mga karapatan sa Dungeon of the Lost, na kung saan tila matagal na nitong pinaplano ang kanilang pagbagsak. Yamaya pa ay dumating na rin si Lin habang agad na nagbigay ng paggalang ang dalawa sa hari, ngunit si Nor ay nagpatuloy lamang sa paglalakad na parang parte ng pamilya. Pakilala ni Lin sa kanyang ama si Nor bilang ang nagligtas sa kanyang buhay. Agad na sinabi ni Nor na hindi siya isang noble at hindi rin pamilyar sa tamang pag-uugali, kaya maaaring aksidente siyang makagawa ng hindi magaganda. Ngunit ayos lang daw ito sa hari at agad na nagbigay ng lubos na pasasalamat sa pagligtas sa buhay ng kanyang anak. Subalit ikinagulat ni Nor nang biglang alukin din siya nito ng kayamanan o lupain bilang kabayaran. Yan ang agad itong tinanggihan ni Nor ay napatigil ang hari, kaya itinaas pa nito ang gantimpala sa pamamagitan ng pag-alok ng kalahati ng kayamanan na nakuha nila mula sa dungeon na matatagpuan sa kanilang lugar. Subalit muli itong tinanggihan ni Nor dahil ang kanilang pasasalamat ay sapat na para sa kanya. Ngayon ay hindi alam ng hari kung ano ang maaari niyang ibigay kay Nor dahil tinanggihan nito ang lahat ng kanyang alok, kaya't lumapit siya sa kanyang trono at kinuha ang espada bilang regalo sa bida. Sinabi ni Rain na ito ay napakahalagang espada, ngunit sinabi ng hari na ayos lamang iyon dahil hindi na rin niya ito ginagamit at wala naman makakaalam basta't palitan niya lang ito ng isang replika. Nang ibigay ito ng hari kay Nor ay agad niyang naramdaman ang bigat ng espada, habang sinabi ng hari na isa lang itong bagay na nakuha niya noong siya pa ay isang adventurer, kaya't ayos lang natanggapin ito ng bida. Kaya't nang hiniling ng hari na subukan ito ni Nor, winasiwas niya nga ito sa hangin at naglabas ng malakas na puwersa, na ikinagulat ng lahat na nasa paligid. Pinuri ng hari si Nor sa kakayahan nitong iwasiwas ang espada gamit lamang ang isang kamay, habang hiniling niya din sa bida na sanayin nito ang kanyang anak. Ngunit nang sabihin ni Nor na wala siyang maituturo sa isang taong kasing talented ni Lin at dapat ito mismo ang magdesisyon tungkol rito, sumang-ayon naman ang hari sa kanya sabay tawa. Habang palabas ng kastilyo, napansin ni Nor na ang kanyang espada ay may eksaktong lapad na tamang-tama para magkasya sa mga kanal na karaniwan niyang nililinis, kaya't hindi na siya makapaghintay na subukan ito kinabukasan. Bigla naman lumapit sa kanya si Ines at biglang lumuhod, kung saan humihingi siya ng tawad sa pag-aalangan kay Nor noong una, dahil tungkulin niyang protektahan ang pamilya ng hari mula sa lahat ng posibleng kapahamakan. Sa wakas ay naintindihan na ni Nor na hindi pala isang katulong si Ines, kung saan namangha pa siya nang malaman na isa itong pangalawang kapitan ng Warrior Corps. Ayon pa kay Ines ay kilala siya bilang Divine Shield mula pa noong kabataan niya at tungkulin niyang protektahan si Lady Lin. Ngunit dahil natupad ni Nor ang tungkulin iyon sa kanyang pagkawala, ay nangangako siyang tutulong sa lahat ng pangangailangan ng bida bilang isang kabayaran. Kaya nang tanungin at malaman ni Ines ang pangalan ni Nor ay bigla niya itong ikinagulat,
Ngunit sinabi niya sa nagtatakang bida na wala iyon saka umalis. Ngunit hindi pa nga nakakaalis si Nor sa kanyang kinatatayuan ay bigla naman siyang hinarang ni Gilbert at hinahamon siya sa isang laban, kung saan napaisip si Nor na ayaw talaga siyang pauwiin ng mga ito. Habang nagtataka si Nor kung saan sila pupunta, ikinagulat niya nang dalhin siya nito sa training room ng kastilyo at pinapili siya ng kanyang sandata na gagamitin. Kaya kahit matagal nang walang pagsasanay si Nor sa ibang tao mula pa noong siya ay nasa training school, ay tinanggap niya ang hamon ni Gilbert bilang isang magandang pagkakataon upang matuto mula sa isang veterano. Ngunit nang magsimula ang kanilang laban, agad na umatake si Gilbert subalit madali lamang itong naiwasan ng bida. Habang nagpatuloy sa pag-atake ang kanyang kalaban, napansin ni Nor na napakadetalyado ng mga galaw ni Gilbert, ngunit may isang bagay siyang hindi maintindihan, at iyon ay kung bakit sobrang bagal ng mga atake nito. Kaya nang maisip niya na marahil sinasadya ito ni Gilbert dahil isa siyang baguhan, bigla niyang ipinatigil ang laban at hiniling na huwag itong magpigil sa kanya sa pag-atake. Aminado naman pala roon si Gilbert kaya't muli siyang nagbitaw ng mga atake, na kung saan medyo bumilis nga ito ngunit nagtaka si Nor kung bakit nito iniiwang bukas ang sarili para sa isang counter-attack. Samantala ay hindi naman maintindihan ni Gilbert kung bakit hindi niya matamaan si Nor, kaya't sinubukan niyang baguhin ang kanyang atake habang nasa ere ang bida, ngunit nakita pa rin ito ni Nor at madali lamang nanilusutan ang atake. Kaya habang hindi makapaniwala ang ilan ay muling sinabi ni Nor na ayos lang na mas bilisan pa ni Gilbert, kung saan medyo na-hurt doon ang pride ng kapitan. Habang napapaisip si Nor na hindi kaya nagbunga na ang kanyang matagal na panahong pagsasanay at siya ay tila lumakas, isang naiinis na Gilbert ang biglang ginamit ang kanyang ultimate skill upang tamaan lamang ang bida. Kaya nang inakalang tinamaan niya si Nor ay nagawa pa rin pala nitong makaiwas sa kanyang pinakamalakas na atake, kung saan hindi na naman makapaniwala rito ang ilan lalo na si Gilbert. Ngunit doon ay bigla na lamang sumuko si Nor sabay agad na sumibat, habang si Gilbert ay lubos na napahiya kahit ibinigay pa sa kanya ang panalo. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang siya ay natalo. Naalala ni Gilbert noong walang makatalo sa kanya mula pa sa unang araw na humawak siya ng sibat kung saan ito ay itinuturing niyang isang talento. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay wala siyang maramdaman kundi pagkabagot dahil hindi niya matagpuan ang karapat-dapat na kalaban para sa kanya. Nang sabihin sa kanya ng pinuno ng nayon na may kumakalat na balita na tinatawagan ng kaharian ang malalakas upang sumali sa kanilang hukbo para sa paghahanda sa posibilidad na digmaan, ay naging interesado rito si Gilbert at maaaring makatagpo na niya ang kanyang hinahanap. Nang bumalik nga si Gilbert sa bayan ay wala kahit isang miyembro ng hukbo ang kayang tumapat sa kanya, kung saan kahit ang pagpatay sa mga halimaw ay hindi na rin nagbibigay ng kasiyahan sa kanya, kahit gaano pa kalaki ang kalaban. Kaya kahit na ginawaran si Gilbert ng titulo ng pagiging isang Divine Spear ay patuloy pa rin ang kanyang pagkabagot. Dumating naman ang kanyang master at nalaman ang kanyang dilema, kung saan iminungkahi nito na kalabanin niya si Ines, ngunit sinabi ni Gilbert na sa tuwing nagkakaroon sila ng mock battle ay palagi lamang siyang nananalo. Alam niyang nababagot din ang kanyang master sa pagtuturo sa mga bagong adventurer at sundalo lalo na't wala sa mga itong makapantay sa kanyang lakas. Ngunit sinabi ng kanyang master na ito ay ang kanyang tungkulin dahil sila ang poprotekta sa kaharian balang araw. Bukod pa roon ay naniniwala siyang darating ang araw na may isang makakalagpas sa kanyang lakas mula sa mga tinuruan niyang mga adventurer. Kaya nang marinig ni Gilbert ang tungkol sa isang lalaki na nagawang talunin ng isang minotaur sa isang atake lamang, nais niya itong makilala ng personal at kalabanin. Subalit nang makalaban niya ito ay hindi niya maramdaman ang kapangyarihan na kinakailangan upang talunin ng isang minotaur, ngunit hindi niya mapagkakaila na nagawa nitong iwasan maging ang kanyang pinakamalakas na atake. Bukod pa roon ay bigla na lamang nitong isinuko ang laban, at inisip niya na marahil ginawa ito ni Nor bilang paggalang sa kanya upang hindi siya mapahiya sa harap ng kanyang mga tauhan. Subalit habang papaalis si Nor ay napansin niya ang mga bitak sa sahig at wala siyang ideya kung paano ito ginawa ng bida. Ngunit isa lamang ang hindi niya maitatanggi, na sa wakas ay nahanap na niya ang kalaban na matagal na niyang hinahanap. Sa kabilang banda ay iniisip naman ni Nor na pinagbigyan lamang siya ni Gilbert, dahil kung hindi nito binagalan ay siguradong namatay na siya sa malakas na atake nito kanina, kahit ginamit pa niya ang kanyang physical enhancement at feather step abilities. Kaya nagpapasalamat siya kay Gilbert sa pagpapaalala sa kanya na siya ay isang mahinang nilalang pa rin, kung saan balak niyang magsanay pa ng mas mabuti. Nabukasan ay sinimulan ng gamitin ni Nor ang kanyang maalamat na espada sa pagdakot ng mga dumi sa imburnal,
kung saan ikinagulat niya kung gaano maaasahan ang espadang ito para sa ganitong trabaho, dahil hindi pa naging ganito kalinis ang mga imburnal noon. Bukod pa roon ay wala man lang itong naging kahit anong gasgas dahil sa sobrang tibay nito. Dahil sa naging insidente sa dungeon kamakailan ay ang trabaho ni Nor sa konstruksyon ay pansamantala, kung saan ngayon ay tambay na siya maghapon at ayaw niya ng walang ginagawa. Kaya habang iniisip niya kung paano makakatulong sa mga tao gamit ang kanyang espada ay bigla niyang naisip na gawin itong sagwan, ngunit kailangan niya ng bangka. Naisip din niya na gamitin ito sa paggawa ng pizza, ngunit kailangan niya ng pugon, habang naisip niya din na gamitin itong grill, ngunit maliit lamang daw na apoy ang kaya niyang gawin. Bigla naman may narinig si Nor sa kanyang likuran at ito pala ang prinsesa na si Lin, na kung saan mayroon itong espesyal na kahilingan sa kanya. Nais niyang tanggapin siya ni Nor bilang isang page, isang hindi bayad na assistant na mag-aalaga ng lahat ng pangangailangan ni Nor sa araw-araw, sa pag-asa na makakakuha siya ng ilang kapaki-pakinabang na kaalaman mula rito. Ngunit nang tanggihan siya ni Nor ay sinabi ni Lin na hindi siya gagawa ng kahit anong abala, habang magiging kapaki-pakinabang din siya dahil nakakuha siya ng pinakamataas na marka sa lahat ng 6 na training school, o di kaya kung nais ni Nor ay magbibigay din siya ng malaking sweldo kung papayag siyang maging kanyang guro. Ngunit sinabi ni Nor na hindi iyon ang isyu rito, kung saan wala lang talaga siyang maituturo sa kanya at hindi rin niya kailangan ng tulong at pera. Gayunpaman ay naging mapilit si Lin at nais patunayan ang kanyang kakayahan sa bida, kung saan nagcast siya ng isang icicle spell patungo sa kanya, ngunit bago pa man sa kanya ito bumagsak ay winasak niya ito gamit ang isang fire spell. Habang hindi lang yun dahil may kasanayan din siya sa pagiging isang thief, kung saan nilabas niya ang isang maliit na patalim at mabilis na pinutol ang puno sa kanyang likuran sa isang iglap. Nais din niyang ipakita kay Nor ang kanyang kasanayan sa espada at nagpakawala siya ng isang divine slash patungo sa bida, na ikinawasak naman ng malaking puno sa likuran nito. Gayunpaman ay muling tumanggi si Nor sa kahilingan ni Lin, kung saan muli niyang inulit na wala siyang maituturo sa kanya. Kaya habang hindi pa rin maintindihan ni Lin ang punto ng bida, sinabi ni Nor sa kanya na marami siyang malulupit na kasanayan, ngunit ito lamang ang kasalukuyang kakayahan na mayroon siya. Onay umalis na lamang si Lin at naalala ang kwento ng isang batang walang talento, na nasubukan ng lahat ng 6 na training school. Madalas na iniisip ng mga tao na ito ay isang kathang-isip lamang upang maging isang leksyon sa lahat ng susubok sa training school, kung saan inakala niya rin na gawa-gawa lamang ang kwento, ngunit ngayon ay nakilala niya ang taong ito. Naalala niya noong ipinakita sa kanya ng mukhang Enchanted Kingdom ang isang simpleng spell na tinatawag na Tiny Flame. Sinabi nito na kung sapat ang kanyang pagsasanay ay maaari niyang mapalaki ng kaunti ang apoy, ngunit kahit ano pa man ang gawin niyang pagsasanay ay hindi ito lumalaki. Kaya ikinagulat niya nang makitang nakagawa si Nor ng napakalaking Tiny Flame, na mas malaki kaysa sa kayang gawin ng kanyang guro, na siyang pinakamagaling na magician sa buong mundo. Habang naniniwala siyang walang kapantay si Nor sa lahat ng 6 na sangay, nananatili pa rin itong mapagkumbaba at ginagamit ang kakayahan upang makatulong sa mga tao. Dahil nais niyang makamit ang ganitong lakas para sa araw na siya ay mapabilang din na pamunuan ang kaharian na ito, hindi tinanggap ni Lin ang pagtanggi sa kanya ni Nor at muli niyang pinuntahan ito. Habang nanumpa siya na susundan ng yapak ng bida hanggang sa maging karapat-dapat siyang maging isang apprentice nito, tinawag niyang sensei ang bida, na ipinagtaka ni Nor kung anong pinagsasabi nito.